basahin muna natin. Ito, nakita po nating balita galing po sa Abante. Sabi po dito, hintay na lang BP Sara Ticom sa impeachment. Posibleng pagtanggi sa dalawang abogado, mga kababayan. Sabi pa dito, sinabihan ni Vice President Sara Duterte ang Kamara de Representantes na hintay na lamang kung maghahain ng tugon ng kanyang kampo sa dalawang impeachment complaint laban po sa kanya na inaasahan na ipapasa sa Lunes. Sa panayam ng mga reporter sa pop-up exhibit ng kanyang tanggapan sa Davao City nitong Sabado, tinanong ni Duterte tungkol sa kanyang tugon sa formal notice na ipinadala ng House Committee on Justice noong Marso 5. Sabi daw dito, mga kababayan, malapit naman ang Monday, no? Hintay natin kung magpa-file ako o hindi. Hindi na lang sila mga taga House of Representative ani ni Duterte. Matatandang idineklarang sufficient in inform at in substance ang dalawang impeachment complaint laban po kay Sara. At tipid din ang naging pahayag ni Duterte tungkol sa posibilidad na tanggihan ng Justice Panel ang dalawa niyang abogado na si Attorney Michael Powa at etong si Reynold Munsayak dahil sa umano'y conflict of interest, mga kababayan. O sabi daw dito ni Duterte, ngayon ko lang narinig yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ng respondent kung sino ang pipiliin niyang lawyers. Hintay na lang natin kung ano ang mangyayari. Sabi po ni Sara Duterte, mga kababayan. So ngayon, nakakita tayo ng balita kanina na kung saan, mga kababayan, pagtugon daw po ni BP Sara sa mga reklamong impeachment hanggang ngayong araw na lang. Ibig sabihin, eto na yung last, mga kababayan, ng pagtugon ni Sara Duterte. Wala nang bukas kung hindi ngayon. Ano po? Anyway, eto, i-play po natin. Ngayong araw na ang deadline para sumagot si Vice President Sara Duterte sa reklamong impeachment sa kanya na nakabinbin sa Justice Panel ng Kamara. 10 araw ang binigay ng komite para magsumite ng tugon ang bise. Para yan sa dalawang impeachment complaints na idineklarang sufficient in substance and form. Ayon kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, may hanggang matapos lang office hours ngayong Lunes para sumagot si VP sa mga Tanong kaya, sasagot kaya si Sara Duterte? Sasagutin niya kaya, mga kababayan, yung kanyang impeachment o mananatiling tahimik na naman at umiiwas na naman? reklamo. Kung hindi, mapipilitan silang pabilisin ang impeachment proceedings at lumipat na sa susunod na mga hakbang ng investigasyon. Narito naman ang sagot ng VP nang matanong kung tutugon siya sa mga reklamo. Kuan ka ng hapit namang Monday, no? Mawato na to kung mag-file ko, dili. Antay na. Oo, antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Mga kapatid, Vicky de Guzman po para Yan lang ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte, pero wala pa tayong balita, mga kababayan, kung eto bang si Sara Duterte ay nakasagot na yung kanyang legal panel doon po, mga kababayan, sa impeachment laban po sa kanya. Kasi kung hindi po nila masasagot to, mga kababayan, bibilis yung proseso ng impeachment ni Sara Duterte. At baka nga ang ending, mga kababayan, ma-impeach talaga itong si Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon diyan po sa Kamara. So hindi na rin nakakapagtaka, mga kababayan, kung bakit dito sa 4 alas talagang ginagawa na lang katatawanan ito pong si Sara Duterte. So ngayon, kung babasahin po natin itong balita galing po sa PRTV Prime Media, sabi po dito, Ronald Llamas, bumilib nga ba kay BP Sara Duterte? Ito, pakinggan po natin. Pagdagulan namin, Sec Llamas, hindi Yusek Lerclas. Sec Llamas, go ahead. Well, sabi ng lolo ko kasi, ang crisis is also an opportunity. Kaya sa Eto hindi na nakakapagtaka, mga kababayan, kung bakit ginagawang katatawanan na ngayon, especially na mga kababayang Pilipino po natin si Vice President Sara Duterte. Kasi kung matatandaan nyo, di ba may nag-viral na gasoline boy, mga kababayan, na magaling magpaliwanag patungkol po sa nangyayaring crisis sa gasolina dito po sa ating bansa. Unlike dun sa paliwanag ni Sara Duterte,
So ngayon, ito mga kababayan, pakinggan po natin. Mandarin, ang definition ng crisis ay Mandarin. twofold, no? Yes, ganun yan. Negative as well as positive. Dialectical, di ba? Kaya, halimbawa, sa mga panahon na meron tayong krisis, no, ay mahalaga yan to define leaders. Yes. Very defining yan. No? Absolutely. Diyan nasusubukan kasi ang mga pinuno, di ba? Nitong nakaraang mga araw, medyo bumilib ako. Yeah, Oo. bumilib. Dahil Bait biglang, ka talaga ngayon, biglang nadalas Oo. ang appearances ng aking minamahal na Vice President. Ang dalas nang lumabas ngayon. No? At nagsasuggest siya dami ng opinion mga posibleng solusyon Yes. dito sa crisis na ito. Kaya pasensya na. Medyo pasensya na kay Yusek. Medyo bumilib ako eh. Oo, yan. Tatanggapin ko yan. Oo, yan. Tatanggapin ko yan. Bumilib eh. Oo. Ang bait ni Mr. Medyo may Sesano. kaunti lang na mga kaunti lang na kakulangan. Yan. Kaunti lang naman, no? Halimbawa, pinopose niya Kinakabahan ako rito. na huwag kayong mag-carpooling. Yoy. Huwag kayong magbisikleta. Dahil dapat mag-preserve kayo ng energy Ayan. sa panahon ng oil crisis. Hindi, biro yan, ha? Sinabi niya yun, ha? Sinabi niya yun, no? Kaya unawain nyo na lang, no? Mag-save ng energy during an oil crisis, no? At huwag kayong mag-carpooling at huwag kayong magbisikleta. Aray mo! Huwag mo naman No? By her own words shall he be judged. Yeah. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, wala naman talagang connect yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na yon. Siguro naging boplax lang talaga mga kababayan yung gumawa nung script na binabasa niya. Di po ba? Pero yun yung mga kababayan talagang isang malaking kahihiyan po yan sa ating Vice President na kung saan mga kababayan, oo nga dumalas yung kanyang appearances lalo na sa issue po na pinag-uusapan ngayon, pero yung mga suggestion po niya, yung mga opinion niya, umungkahi niya, talagang palpak mga kababayan eh. At kahit yung mga kababayang Pilipino po natin, alam yon. Lalo na yung mga DD-shit, alam nila na palpak talaga yung mga sinasabi ni Sara Duterte at hindi talaga pwede maging presidente yan. Pero ipinipilit lang nila kasi nga no choice sila. No choice mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Oh, hindi ko nababanatan. Ayan. Ikalawa, may proposal siya na magtayo ng committee para sa price control. Yan. So, tataas daw lahat ng presyo ng bilihin. Yan. Talaga nakakagulat. Uy. Tataas ang presyo ng bilihin, di ba? Pero kung ikaw ay matagal na mayor, Yan. ikaw ay Vice President, ikaw ay matagal ng local official at saka national leader. Number 2, na pinakamataas sa ating bansa. Yan. Dapat siguro, minimum, medyo alam mo na trabaho ng Department of Trade and Industry. Dapat trabaho nila yan eh. Hindi mo na i-create yung isang committee. Diba? Nakatulad niyan. No? Kaya, again, hindi ko na yan masyadong uurutin. No? Oo, dahil napakagaling na proposal. Na magtayo ng committee para sa price control. No? At ikatlo, pinakamaganda. No? O di anong nangyari mga kababayan, kung gagawin niya yon, kung yon ang mungkahi po niya, gusto niyang matanggalan ng trabaho, yung DTI mga kababayan. Yun yung gusto niyang matanggalan ng trabaho dyan. Di po ba? Kasi mga kababayan, yung mga mungkahi po ni Vice President Sara Duterte, talagang karamihan po sablay. Sablay po talaga mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Dahil nung COVID daw, ay, ang ginawa nila, no, para matulungan yung mga tiga Davao na stranded sa Manila, nagpadala sila ng eroplano. Nakita ko yun. Ganon din daw yung ating gagawin dito sa Middle East. Na meron tayong mahigit 2 milyong OFW. Magpadala tayo ng eroplano at dalhin sila rito. Yun yung kanyang proposal. No? Maganda yung proposal na yon kung walang gera. Maganda yung proposal na yon kung walang libo-libong drones na naghahanap ng target. Mga missile na naghahanap ng mga target at mga fighter jet na nagbabarila, nagbabanatan doon, no? Kaya yun lang naman yung qualification ko. Napakaganda ng proposal kung walang gera. Di ba? Ang tawag doon, no-fly zone eh. No? At saka, at saka yung mga airport, binobomba eh. Ang hirap mag-landing. At saka yung presyo ng gasolina, nag-multiply 3-4 times. Baka mga Taipan lang ang pwede bumahe ron. No? Tapos, Meron pa. tapos ay tanungin natin yung ating OFW, ilan ba yung gustong umuwi?
Kaya naalala ko, nung gera sa Libya, no? Civil War. Oo. Tama. Padala tayo doon. Tama. Susundo. Sabi nila, no, thank you. no, thank you. Okay kami dito, di ba? Okay kami Kaya dito. konsultahin natin sila. Halimbawa, yung Royal Air Force ng Singapore, the other day, ay ginamit yung kanilang military planes para sumundo ng 24 Yes. na mga Pilipino. Tama. Nagsabi na gusto nilang bumalik immediately. Pero 24 is 24. Yes. 2 million is 2 million. Di ba? Malaking Ayun, diferensya yata. Kaya, kung ikaw ay mag-a-apply na maging presidente sa 2028, medyo baka kailangan mong ayusin yung iyong mga proposal. Tama. Dahil baka mabanatan yan ni Michael Pahat, si Alan Herman, si Doc Guido. Dahil yung mga yan, mga nitpicker yan. Mga nitpicker yan eh. Walang generosity yung mga yan. Kaya ingat ka. Ingat ka sa mga proposal mo dahil susukatin ka eh. Yun. Susukatin. Grabe no, nagmukhang katawa-tawa dito si Vice President Sara Duterte tapos gusto pa magpresidente. Paano kaya mga kababayan, ito halimbawa ha, kung iisipin nyo, paano kaya kung si Sara Duterte ang presidente natin ngayon? Tapos siya ang namumuno sa panahon kung saan napakatindi ng hinaharap na krisis ng ating bansa. Ano kayang gagawin niya mga kababayan? Pihado nakapagpadala na siya doon ng mga eroplano mga kababayan at pihado tinarget na rin ng libu-libong drone yung aeroplano na ipinadala niya po doon. Kaya marami tayong mga kababayan Pilipino ngayon na OFW ang nasawi na, mga kababayan, dahil sa mga maling pulisiya at mga maling desisyon po niya. Ka sa panahon ng krisis, tapos ganyang kagagaling, ang iyong mga proposal, ay nako, yari tayo dyan. Kaya, yun lang. Okay. Nalito ko. Akala ko pinuri eh. Oo nga. Pinulbos pala eh. Hindi. Tsaka mga kababayan, alam niyo yung pinakamatindi na nangyari? Wait lang ha, nabati ko si Harry Roque sa sarili po niyang post. Ano ba yung post ni Harry Roque? Wait lang, tingnan muna natin. Isinare mga kababayan ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque dito, paano na ang Pinas na naging sunod-sunuran sa kano dahil kay Bangag? Kasi sabi dito mga kababayan, breaking, any country except for US and Israel can pass through Strait of Hormuz, Iranian Foreign Minister says. Ibig sabihin mga kababayan, pwede nang dumaan. Ano po yung mga sasakyan ng ibang mga bansa, pwera lamang po dito sa US at saka po sa Israel. Ibig sabihin, kahit sasakyan ng Pilipinas, mga kababayan, na kumukuha ng langis o bumibili ng langis, dadaan dito sa Strait of Hormuz, pwede nang dumaan mga kababayan, kahit yung sa mga ibang bansa pa. Basta wag lang etong sasakyang pandagat ng US at saka po ng Israel. Ngayon mga kababayan, ang sabi ni Harry Roque, paano na ang Pinas na naging sunod-sunuran sa kano dahil kay Bangag? O ngayon mga kababayan, kung babasahin niyo yung comment dito, puro pambabatikos po sa kanya. Kasi kahit kaalyado natin ang Amerika mga kababayan, hindi naman po boplax ang Iran na idadamay niya lahat ng mga bansa mga kababayan, naka-partnership niya pagdating po sa negosyo, sa trading mga kababayan. Di po ba? Ngayon kung titingnan nyo, apektado rin sila sa gera na nangyayari sa kanilang mismong bansa, yung mga pagsugod ng US at saka po ng Israel. Dahil nga kung mapapansin nyo mga kababayan, kapag ka nakahanap na ng ibang oil supply, yung ibang mga bansa na kapartner nila pagdating po sa trading, or yung mga bansa na dumadaan dito mga kababayan sa Strait of Hormuz, malaking posibilidad na malugi yung kanilang bansa. So ngayon, ito yung hindi naiisip ni Atty. Harry Roque mga kababayan kung bakit niluluwagan ng Iran ngayon yung ibang mga bansa na makapaglayag at makadaan dito po sa Strait of Hormuz. Makapanira lang talaga kay Presidente mga kababayan, lahat gagawin. Biruin nyo, yung sabi dito ng mga kababayan natin, abugago nga ata yan. Baka paano ka na? O bakla paano ka na? Anong rally? Alalay. Ayan, kailan pa naging US ang Pilipinas? Miss Harry, abogada ka. Dapat alam mo na the implicit mention of one thing implies the exclusion of others. Kaya kung sinabing except for US and Israel, malinaw na di kasama ang Pilipinas sa pinagbabawalan. ayan nga mga kababayan, Diba? Hindi alam ni Harry Roque yan. Kaya nga, kung titingnan nyo, apektado rin sila sa gera na nangyayari sa kanilang mismong bansa, yung mga pagsugod ng US at saka po ng Israel. Dahil nga kung mapapansin nyo mga kababayan, kapag ka nakahanap na ng ibang oil supply, yung ibang mga bansa na makapaglayag at makadaan dito po sa Strait of Hormuz, malaking posibilidad na malugi yung kanilang bansa. So ngayon, ito yung hindi naiisip ni Atty. Harry Roque mga kababayan kung bakit niluluwagan ng Iran ngayon yung ibang mga bansa na makapaglayag at makadaan dito po sa Strait of Hormuz.
Kaya nga mismo sa sarili po niyang post, nabatikos po siya. Sabi pa nga ng mga kababayan natin dito, Philippines po bansa natin, hindi po US or Israel. Kaya sa aking palagay, pwede po. Pwede. Pwedeng dumaan dito sa Strait of Hormuz, mga kababayan, ang Pilipinas. Kasi hindi naman po tayo US, hindi naman din tayo Israel. Kaalyado lang natin ang US, mga kababayan, pero yung bansa natin, Pilipinas. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Para bang ibig mong sabihin, hindi siya gumagamit ng utak? Hindi naman. Hindi naman gano'n, Yusek. Sinasabi ko lang, Pakiliwanag na ang sinasabi ko lang, kung mag-a-apply ka as president, dapat presidentiable ka. No? Ngayon, yung utak, Susunod na lang. kahit dahil Sabi itong dalawa. Pero yun yung unang sabak pa lang ni Yusek Laro, sabog na agad si Sarah. ang gano'n, Yusek. Sinasabi ko lang, Pakiliwanag. susukatin ka eh. Susukatin ka sa panahon ng krisis. Tapos ganyan kagagaling. Ang iyong mga proposal, Unang sabak pa lang ni Yusek Laro, pakinggan nyo. ay nako, yari tayo dyan. Diba? Kaya, yun lang. Okay. Nalito ko. Akala ko pinuri eh. Oo nga. Pinulbos pala eh. Hindi. Ang bait niya, ang bait niya. Para bang ibig mong sabihin, hindi siya gumagamit ng utak? Hindi naman. Hindi naman gano'n, Yusek. Sinasabi ko lang, Pakiliwanag na sinasabi ko lang, kung mag-a-apply ka as president, dapat presidentiable ka. No? Tama. Ngayon, yung utak, Susunod na lang. kahit dahil, Sabi itong dalawa. hindi dahil, Direk, iipos sa kanila lang ng dalawa, huwag na kami sama. actually, ayon sa science, Yeah. ang ginagamit pa lang natin na capacity ng ating utak, wala pang 10%. Diba? Ang problema, yung iba, Pero ginagamit pa ng percent. 0%! hindi naman, mga 2%. Yun yung problema rito eh. Nilalagyan ng laman yung racket. No? Hindi ko naman sinabi yun. No? Linawin natin. No? Linawin natin. No? Napapahamak ako dito eh. Hindi naman ako ganun ka... Hindi naman ako... Hindi naman ako ganun ka, Juan. No? Hindi naman ganun ako magpuna ng mga tao. Meron naman akong respeto. Diba? Kaya nga kanina sabi ko sa intro, merong mas malaking pala dito eh. No? Malalaos ako, tsaka masisira dito eh. Diba? Manliliit ako doon sa pala na katabi ko. No? Parang bako sa ECU. Baka sa next Saturday, magkuha na rin ako Ace of Hearts. Yeah! Baka doon ako papunta eh. Meron ako naisip. Di ba sabi mo ang proposal, no bike, no carpooling? Nakakabawas ng energy. Hindi, kasi baka gusto niya lagi plane. Oo, dahil nagsimula yung Iran War, wala siya dito eh. Wala siya dito. Hindi, sabi nga kasi ni Bibi Sara, di ba, 2022 pa, dapat Ibig sabihin, kaya gusto ni Sara Duterte ng plane kasi puro layas ang ginagawa niya, puro travel abroad, mga kababayan. Yun yung tinutukoy ni Yusek Laro dito. pinaghandaan na yan. May binabanggit siya nga dapat Yeah, na oo. di ba? Dapat may crystal ball dapat. Na-foresee na yan, ganyang... Well, yun naman, Pinag-uusapan na raw na nandun pa siya eh. well, yun naman ang kwang ko, ang konting pitik ko sa gobyerno. Dahil dapat itong mga bagay na ito, hindi pinaghahandaan pag may krisis na. Dapat ito mas earlier. Correct. Pero kung hindi na paghandaan, tapos may krisis na, marami pa rin pwedeng gawin ng gobyerno. Correct. Papatawag ko lang yung big players sa Malacanang. Uy! Alam namin, merong free market tayo. Alam namin, may oil deregulation. Pero marami kaming pwedeng bigay sa inyong problema. Kung lahat ng itong increase na ito, itong crisis na ito, ipapataw nyo lang sa mga consumer. Tawagin na yun. Sir. Sorry. Agree. Dahil mga bilyonaryo yan, wala nang masyado mawawala. Sabi nga ni Yusek, huwag muna pera, patriotism muna. Correct. Ang ganda na, no? Eh, syempre kasi sa salita, yung binanggit kasi kanina, salita talaga yan eh, di ba? Yung pag nagsalita ka rin, paniniwalaan ka eh, kung may worth yan, di ba? Ini-intro mo ba sarili mo? Akala ko ini-intro mo sarili mo. Biruin nyo, mga kababayan, wala pinulbos si Sara Duterte dito. Kasi eto siguro lahat kayo mapapaisip, paano kung sakaling tumakbo nga si Sara Duterte sa pagka-presidente? Eh alam naman natin, mga kababayan, na wala talaga siyang solidong boto na makukuha sa iba. At yung mga boto na buboto lang sa kanya ay galing lang sa mga taga-suporta niya, which is yung mga DD shit. Ngayon, mga kababayan, ang tanong kasi dito,
paano kaya kapag simula na ng eleksyon? Tapos meron ng mga, syempre kailangan may mga debate dyan. Lalo na pagka yung tatakbo kang presidente, kailangan meron kang appearance sa mga presidential debate. Paano kapag ang tanong sa'yo, yung mga mahihirap na tanong? Lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga trabaho na dapat ay nagawa mo na ngayong vice-presidente ka. Anong gagawin ni Sara Duterte? Hindi sisipot, hindi a-attend sa mga presidential debate. Alam nyo mga kababayan, yun nga yung isa sa pinakamalaking posibleng kahihiyan na mangyari kay Vice President Sara Duterte kapag nagkaroon ng presidential debate at hindi ginanap yan halimbawa sa SMNI at ginanap yan sa ibang mga media network. Tapos yung tanong, walang alam si Sara Duterte. Sa tingin nyo mananalo pa yan? Sa tingin nyo magiging presidente pa yan? Diba? Hindi lang kasi mga kababayan hindi kasi ang labanan dito yung anak ka ng presidente kaya magiging presidente ka din. Hindi ganon. Ang labanan mga kababayan ngayon, lalo na't matatalino na mga kababayan Pilipino po natin, yung mga pulisiya mo. Paano kapag itinanong kay Sara Duterte kung ano yung kanyang foreign policy? Ano isasagot ni Sara Duterte? Maninindigan ba siya para sa Pilipinas o sa China? Diba mga kababayan? Paano kapag yung geopolitical, yung itinanong sa kanya, ano sasabihin niya? Di po ba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, malabong maging presidente. Si Sara Duterte, mas pipiliin pa rin ng mga kababayang Pilipino po natin na iluklok yung tao na talagang alam yung ginagawa niya. Hindi yung tao na puro dadalang pero wala naman talagang alam. Ano po? Anyway, kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito mga kababayan sa mga issue at mga topic na pinag-usapan po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan.